Hindi ko naman nakalain guys na pwede palang gawing tosino yung isda. Akala ko karning baboy at manok lang yung pwede. Pwede rin pala sa isda. Bali dito nga guys, may binili lang si mama na apat na medyo malalaking isda. Di ko alam kung anong klaseng isda to guys. Comment nyo nga po dyan sa baba kung anong isda to. Bali hinugasan lang ng gusto ni mama tong mga isda. Then saka naman niya yan hiwain ng padaing. Yes guys, para din siyang daing. Pero mas unique yung lasa nito dahil manamis-namis siya since tosino nga ang gagawin natin. Sabi din ni mama, mas ideal din daw talaga kung galunggong yung gagawin nating tosino. Wala lang daw kasi siyang nabilhan, kaya yan na lang yung binili niya. Tatanggalin niya na rin pala yan ng mga tinik-tinik para kain na lang ng kain yung gagawin natin dito. Pagkahiwa ng mga isda, hinugasan niya lang ulit yan para mas malinis daw at di agad masira yung isdang gagawin nating tosino. Pagkahugas, sinet aside lang niya ni mama at dito naman sa bowl, naglagay lang siya ng 2 buong dinikdik na bawang at 1/4 kilo ng dark brown sugar. 1/4 kilo lang yung gagamitin natin dito since 4 na pirasong isda lang naman yung gagawin nating tosino. Then naglagay na rin pala siya dyan ng betchin at paminta. Kung allergic kayo sa paglalagay ng betchin guys, pwede namang wag na kayo maglagay nito. Hinalo-halo lang ni mama yung asukal dito, then sa kanya nalalagyan yung mga isda. Doon siya naglalagay sa may part ng laman guys, hindi dun sa may balat ha. Diyan kasi mas nanunuot yung mga pampalasa, kaya daw dyan niya nilalagay. Nagsisilbi ding natural preservative ang asukal guys. Kaya mapapansin nyo sa mga jam o palaman, tumatagal talaga ng gusto yung shelf life nila. Kaya isang klase din to ng pagpepreserba sa pagkain. Once matapos pala ni mama yung paglalagay ng asukal sa isda, pinagpatong-patong lang niya yan sa isang lagayan. Then sa kanya yan ibababad ng 1 oras. Asahan nyo na pala guys na magtutubig talaga yan ha. Since maraming water content nga yung isda at madali ding matunaw yung asukal. This way din kasi mas manunot yung mga pampalasang nilagay natin. After mababad, pwede na rin daw natin yung ibilad sa arawan. Bale, dito ko yan ibibilad sa nabili ko sa online na bilaran. Ang kagandahan kasi nito guys, di ka na mangangamba na dadapuan ng maraming langaw yung binibilad mo. So sobrang lit ba naman ang butas nito eh. Ewan ko na lang kung may makapasok pang insekto dyan. And kahit nga yung pusang aaligid-aligid, hindi niya na basta-basta makakain yung binilad natin, guys. And kapag tapos mo na yung gamitin, madali mo lang siya matatabi. Dahil foldable o natutupi naman yan. Kaya kung gusto mo nga rin pala ng ganitong bilaran, maglalagay na lang ako ng link dyan sa comment section. Malay mo, magustuhan mo din, di ba? Pagkalagay nga ni mama ng isda sa bilaran, ibibilad niya na yan ng maghapon until maging dry na siya. Make sure lang na mainit talaga yung panahon guys ha, para naman di mangati yung tosinong magagawa nyo. After ng maghapon, eto na yung tosino natin guys oh. At this point, pwede na yung prituhin at ulamin. Medyo low heat lang dapat ang pagprito dito guys, para di agad masunog ang tosino. Mabilis kasi yung masusunog since may sugar content nga yung isda natin. Tumatagal pala yan ng weeks kahit wala sa ref guys, kaya talagang mape-preserve mo yan. At whenever na mag-crave ka, makakapagprito ka na kaagad. Kaya ano pang hinihintay mo? Subukan mo na din gumawa nito.